yung pag-iimbestiga ng mga anomalya ng previous administration. Alangan man palampasin sila. Sabi nga po ni Trillanes, alangan man quits. Di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May matinding deklarasyon mga kababayan si the next President Martin Romualdez. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ayan po, hindi tayo atras. House to continue probe on high prices of food. Power, sabi po ni Romualdez. At kasama dyan sa agenda, yung investigasyon po sa confidential funds at yung impeachment. Hindi po nagpapasindak ang Congress. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS na natakotan niya, lokohin ninyo yung sarili ninyo. Kahit na nga yung DOJ, mga kababayan, tuloy sa investigasyon kay Sara. Yung pagbabanta niya, mga kababayan sa ating Pangulo, nagpapresko na po yung DOJ na evaluate na daw po nila yung yung pagbabanta. Yan sabi ng DOJ po. DOJ reviewing NBI findings on Sara kill threat. Yung pagbabanta po sa ating Pangulong Bongbong kay First Lady Lisa Marcos pati kay Speaker Martin. Yan o. We are informed already that the NBI has finished its investigation, but there is a need to evaluate it further to determine whether the case warrants a preliminary investigation, sabi po ni DOJ Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Hindi po nasisindak ang ating gobyerno. Gobyerno ka, pasisindak ka sa wala man sa posisyon. In like manner, yung Congress pasisindak sa INC, hindi mangyayari yon. Yung mga sinasabi nila na dahil sa rally po, massive rally ng INC, magdadalawang isip yung mga congressmen sa impeachment case. Malabo po yon kasi it will become a bad precedent po. But before natin pag-usapan ang mga balitang yan, yung sabi ng ating Speaker of the House at susunod na Pangulo, hindi tayo atras. Tumapang mga kababayan si Martin Romualdez. Kaya tumaas yung ratings po. Talo na si Inday, 9 points yung lamang ni Martin. Si Sara po, mga kababayan, below 50 na lang yung ratings. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, iGlow Serum mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry, may anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Yung biglang tumapang si Martin Romualdez. Di tayo atrasan niya.
Bigo yung mga yung mga umaasa na ma-intimidate nila yung Congress. Hindi, walang atrasan po ang Congress. Hindi po mangyayari yon. Na yung gobyerno ay didiktahan na lang ng kung sinong tao. Gagawin po ng ating gobyerno, ng Kongreso, ng DOJ, ng ating mga authorities yung tama. Yan po ang matigas na warning ni Speaker Martin Romualdez kahapon. Anong isang araw, nung Monday. Hindi tayo atras. House to continue probe on high prices of food, power, sabi po ng Speaker of the House. That includes mga kababayan dito sa kwento, yung pag-iimbestiga ng mga anomalya ng previous administration. Alangan man palampasin sila. Sabi nga po ni Trillanes, alangan man quits. Di ba? Yan bang malinaw na sabi ni Martino? Good governance demands transparency and accountability. Malinaw na patama po kaya Malinaw na patama kay Sara Duterte. Although hindi siya nagme-mention. Pero sino pa man po ang accused ng inaakusa ng walang accountability, refusing to be accountable sa kanyang mga ginawa, kung hindi po si Sara Duterte. This chamber is the vanguard of that principle. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that the people's money serves the people's needs, sabi po ni Romualdez. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds. For no peso must go unaccounted for. Let this be our promise. Public trust is sacred and this house will never betray it. Ano kayo ngayon? Sabi po ni Speaker, the chamber will also demand answers for 11.18 billion worth of expired medicines and underutilized PhilHealth funds, an affront to every Filipino who struggles to access to healthcare. Sabi po ni Speaker Martin, sa mga umaatake sa atin, para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabahong iniatang sa atin ng mga mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Asa pa kayo na ma-intimidate ninyo yung Congress. Kaya pati yung impeachment, mga kababayan, inaasahan natin na tuloy-tuloy siya. Naghihintay lang po ng timing yung members ng majority group ay majority black. So itutuloy ng Congress po yung mga investigasyon, yung oversight function. Sabi niya, the oversight function of Congress to continue. Yan kasama sa mga imbestigahan yung mga smuggling, in hoarding ng pagkain na nagre-result sa sa high prices ng mga commodities na laging ginagamit na issue ni Inday, ni Sara, kahit yung minsay niya, mga kababayan, sa INC, may patama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinusulong, unity in peace. Habang nagsusulong ng unity in peace, bumabanat si Sara, pati si Marcoleta bumabanat. Sinong niloloko ninyo? Kasama yung 206 billion disallowed expenditure by the National Grid Corporation of the Philippines na nasa Committee on Ways and Means, 11.18 billion worth na expired medicines in underutilized PhilHealth funds, nasa Committee on Good Government and Public Accountability, and ito po ang pinaka-importante, alleged misuse ng confidential funds, Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya sabi ni Martin, good governance demands transparency and accountability. This chamber is the vanguard of that principle. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that the people's money serves the people's needs. Let this be our promise. Public trust is sacred and this house will never betray it. Sa mga umatake sa atin, para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na iniatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Naintindihan na po ninyo, mga DDS at Sara Duterte, Indigong, kung akala ninyo magagamit ninyo yung
INC rally at masisindak yung Congress po, doon kayo nagkakamali. Kung iisipin po, yung INC rally po, yung mga INC members, 2.8 man lang po sila, 2.8 million. And in fact, kung may mga nananalo sa mga ini-endorse ng INC tulad ng sinasabi natin, majority naman po sa ini-endorse ng INC nananalo. Kasi po, yung mga ini-endorse ng mga kandidato ng INC, mga winnable naman po talaga. Pero kung talagang malakas ang endorsement ng INC, dapat sana si Marcoleta na member mismo ng INC nanalo. At malamang sa malamang matalo uli mga kababayan. Big time yung pagkatalo uli. Napakalayo sa survey ni Marcoleta. Ngayong tumatakbo siya mga kababayan sa pagkasenador. Tama po yung ating mga analysis. O gayon, hindi lang mga kababayan yung ratings ni Sara Duterte ang bumagsak. Pati yung value ng jersey na nirigalo niya kay Jan Amores. Yung basketballista po. Pati yung value, bagsak po. Bininta na po yung nirigalong jersey. Bakit kaya? Higa niya, Mr. Maravillas, nagiging showbiz ka na ha? Ito yung nakita kong balita ngayon eh. Yan yung report ng News 5 oh. Ibininta po, sinubasta kay Bustoyo. Yan Bustoyo Collection. Ibininta ni Jan Amores kay Filipino content creator at pawn shop owner Bustoyo ang kanyang Jose Rizal University GRU jersey at isang liha mula kay Vice President Sara Duterte. Nabenta ni Amores ang dalawa sa halagang 67,500 pesos mula sa 200,000 na asking price. Sumulat pala si Sara. Ito yung mga kumakalat na chismis noon. Yan yung jersey. Ibig sabihin, bininta na ni Jan Amores. Ayaw na kasi niya. Ba't mo ibibenta yung gamit kung gusto mo pa? Kung binavalue mo, yung regalo ng Vice Presidente, niregaluhan ka, imagine. Of all basketball player, ikaw yung napili na regaluhan ng Vice Presidente, Sara Duterte. O di ba? Ibig sabihin, ayaw na niyang nakikita yung jersey. At saka pati yung sulat, ibininta. Yung asking price, 200,000. You see? Hindi po kinagat ni Bustoyo. Sige nga, bilhin ko siya, pero hindi 200,000. So, bumaba yung value. Yan ito yung jersey, ito yung liham. 67,500. Binili ni Bustoyo yung jersey at sa kasulat ni Sara Duterte kay Jan Amores. Ang wala tayong idea kung bakit nagregalo si Sara sa isang basketball player ng isang jersey at sumulat pa. Wala akong idea po. Promise. Hindi ako pumapatol sa mga lumalabas na mga kwentong showbiz. Hindi ko yan pinapatulan. Pero siyempre, may mga pumapasok din sa isipan kong mga tanong, pero ayaw ko nang sabihin kung ano yun. Pero ang reality is that yung value ng jersey na niregalo ni Sara Duterte kay Jan Amores na isang basketballista po, pati yung sulat niya, mababa yung value na. Sa tingin ni Jan Amores, mabibili ng 200,000 pero 67,500 lang yung bili ni Bustoyo. Ibig sabihin, mababa yung value. At ibininta ni Jan Amores yung jersey niya, saka yung sulat ni Sara. Ang ibig lang sabihin noon, wala na siyang pag-value sa sulat ni Sara. Kasi bakit mo siya ibibenta kung binavalue mo siya? Tama po yung ating mga analysis.
Sabagay, bakit mo pa ibabalyo ang isang Sara Duterte na sumadsad na po nga yung kanyang ratings at nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Isa ng kahihiyan ang ma-associate. Possibly gano'n. Gano'n yung nasa isip ni Jan Amores. Nakakaya na niya na ma-associate. Hindi ka magiging proud na nirigaluhan ako ng jersey at sinulatan pa ng Vice Presidente na nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na papatayin. Ito mga analysis ko man lang po. Posible din na mali ako, pero ang katotohanan is that kahit ako, nirigaluhan ako alimbawa ng isang Pangulo o Vice Presidente, never ko pong ibibenta. Kasi kung binavalue mo yung nirigalo sa'yo, halimbawa kami ni Mrs., nirigaluhan kami po ng Talyana Gold. Yung pinakita ko sa inyo. Di ba na-invite kami, mga kababayan, noong Christmas party ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Pasasalamat ng Pangulo. Ay never namin yun ibibenta. Hindi ko nga ginagamit, mga kababayan, yung ibang mga usable items. Naka-frame, mga kababayan. Kasi binabalyo natin yung regalo ng Presidente. Imagine of all people sa buong Pilipinas, sa Bicol, kami lang ni Mrs. iniimbita sa palasyo. Pabalik-balik kami sa palasyo Malacanang. Ngayon nga, galing kaming palasyo. Nasa Maynila kami ni Mrs. ngayon. Galing kaming palasyo. May kausap kaming mga VIPs. Gusto niyo makita? O yan o, Gate 3 ng Palasyo Malacanang. Na-invite kami ni Mrs. Malacanang Palace, Gate 3. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino yung mga kausap namin. Tinatawag kami ni Mrs. Kaya may mga inside story po na alam namin na hindi man namin pwede ikwento po for our own consumption lang. So may mga gift sa amin yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulo, may picture kami na kinakamayan ko pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpicture yung Presidential Communications Office. Pinadala sa akin. Alangan ibenta ko man yun kay Boss Toyo. Kahit 1 milyon, hindi ko yun ibibenta. Ganon ang pag ikaw ay nag-value sa isang bagay. Tama? Pero yung jersey ni Boss Toyo po, yung jersey na inirigalo ni Sara Duterte, bininta po. Ayan o. Tapos ito yung sulat. 200,000 yung asking price. 67,500 na lang po yung kuha. Napakababa na po yung value. Yun ang value ni Sara Duterte. Madaling sabi. Sa valuation po ni Boss Toyo, bagsak. Parang yung ratings po ni Sara Duterte bagsak. Kaya po, sabi ko sa inyo, lusaw na po yung pangarap ni Sara na maging Pangulo. Wala na. Yung pangarap niya naging bangungot dahil po sa kanyang sariling kagagawan. Tama ba? Naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.